Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Ang galit ay isa sa pinakamapaminsalang emosyon ng tao. Hindi lang ito simpleng pagkairita, isa itong puwersang kayang itulak ang isang tao na gumawa ng mga bagay na maaari niyang pagsisihan sa bandang huli kung mabibigyan pa siya ng pagkakataong maunawaan ang mga naging bunga nito. Sa mga sandali ng matinding galit, kadalasan nasisira ng tao, hindi lang ang buhay ng iba, kundi pati na rin ang sarili niya. Hindi aksidente na nagbabala si John Dryden, mag-ingat sa galit ng taong matsaka. Ang mga damdaming kinikimkim ay hindi basta nawawala, tahimik lamang silang naiipon. Hanggang sa isang araw ay sasabog ng mas malakas. Ang kwento ni Susan Wright ay yumanig sa publiko noong unang bahagi ng 2000s dahil sa tindi ng pangyayari. Sa simula, tila malinaw ang lahat. Isang taong gumawa ng matinding krimen ang nakatayo sa harapan ng hukuman. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging malinaw na sa likod ng trahedyang ito ay may mas malalim na pinanggagalingan. Mga taon ng takot, sakit at pananahimik. Sa panlabas na anyo, tila nasa kanila na ang lahat. Isang bahay, 2 anak, at isang matatag na pamumuhay. Ngunit sa likod ng saradong pinto, ibang realidad ang nangyayari. Upang maunawaan kung paano nauwi sa trahedya ang lahat, kailangang balikan ang nakaraan ni Susan. Ipinanganak siya noong 1976 sa Houston, Texas. Lumaki siyang masigla at malikhain, may hilig sa pagsasayaw, at nangangarap na makapag-perform sa entablado. Dahil sa kanyang kaakit-akit na anyo at palakaibigang personalidad, madali siyang mapansin ng iba. Ngunit iba ang naging takbo ng kanyang buhay. Pagkatapos ng high school, hindi siya nakapagpatuloy sa kolehiyo. Kaya nagtrabaho muna siya bilang mananayaw upang matustusan ang pangangailangan. Kalaunan, sinubukan niyang mag-aaral sa larangan ng medisina, habang sabay na nagtatrabaho bilang waitress. Noong 1997, nakilala niya si Jeffrey Wright. Mabilis nitong nakuha ang kanyang atensyon, maalaga, porsigido at tila lubos na nakatuon sa kanya. Mabilis umusad ang kanilang relasyon at para kay Susan, pakiramdam niya ay ito na ang tunay na pag-ibig. Ngunit sa likod ng maayos na anyo ay may mabibigat na suliranin. Pag-inom ng alak at paggamit ng ipinagbabawal na sangkap. Ipinilit ni Jeffrey na kaya niyang magbago at naniwala naman si Susan. Ang paniniwalang iyon ang naging turning point. Nanaig ang pag-asa kaysa mag-ingat sa pag-iisip. Nang malaman ni Susan na siya ay buntis, nakita niya ito bilang panibagong simula. Isang pagkakataon na bumuo ng tunay na pamilya. Maayos ang naging reaksyon ni Jeffrey. Ngunit wala itong gaanong sigla. Hindi siya nagmamadaling mag-alok ng kasal, kaya si Susan na mismo ang kumilos. Ipinilit niya ang pagpapakasal. Kumbinsidong nararapat na ipanganak ang kanilang anak sa isang buo at formal na pamilya. Pumayag si Jeffrey. Tahimik ang naging kasal, walang engranding selebrasyon. 8 buwang buntis si Susan, nang siya ay opisyal na naging Mrs. Wright. Hindi nagtagal, lumipat sila sa sarili nilang bahay sa Harris County. Noong December 1998, ipinanganak ang kanilang anak na si Bradley at makalipas ang ilang taon ay sinundan nito ng kanilang anak na si Kelly. Nasa kanila na ang lahat ng kailangan, bahay, sasakyan at kahit alagang aso. Sa panlabas na tingin, maayos at komportable ang kanilang buhay. Inialay ni Susan ang sarili sa kanilang tahanan at sa pag-aalaga sa kanilang mga anak bilang isang full-time na homemaker. Inilarawan siya ng mga kapitbahay bilang mabait, maalaga at may magandang pagkikitungo. Ngunit sa likod ng tila payapang buhay, unti-unting nabubuo ang isang realidad. Si Jeffrey ay nagpakita ng matinding pagiging mahigpit at walang tigil na mga hinihingi. Kailangang laging malinis ang bahay, bagong luto ang pagkain, at perpektong maayos sa mga damit sa lahat ng oras. Anumang paglihis sa mga pamantayang ito ay sinasalubong ng panlalait, pagpapahiya at kung minsan ay pisikal na pananakit.
Mahigpit din ang kanyang kontrol sa pera. Limitadong halaga lamang ang ibinibigay kay Susan upang pamahalaan ang buong gastusin sa bahay. Bawat galaw ay sinusubaybayan. Hindi na ito simpleng paghihigpit. Unti-unti nitong inaalis ang kanyang kalayaan. Mas lalong nakakabahala ang mga pangako ni Jeffrey na ititigil ang kanyang masasamang bisyo. Ang mga pangako ni Jeffrey na ititigil ang kanyang masasamang bisyo ay napatunayang walang laman. Ipinagpatuloy niya ang pag-inom at muling gumamit ng mga ipinagbabawal na sangkap na ani ay paraan niya upang harapin ang stress. Sa ilalim ng impluwensya nito, lalo siyang naging agresibo at hindi mahulaan ng kilos. Sa tuwing nakikiusap si Susan, humingi siya ng tulong, lalo lamang itong nagiging sanhi ng pagputok ng kanyang galit. Sa isip ni Jeffrey, wala namang problema. Higit pa roon, ibinabaling pa niya ang sisi kay Susan. Total alam naman daw nito kung sino ang pinakasalan niya. Dito nagsisimulang lumapo ang hangganan, kung saan ang pagtitiis ay hindi nakabutihan, kundi nagiging mapanganib na tahimik na pagtanggap habang unti-unting nasisira ang sariling buhay. Ang kwento ni Susan Wright ay hindi lamang tala ng isang krimen, kundi isang nakakakilabot na paalala. Ang kadilimang hindi pinapansin ay bihirang kusang mawala. Ito ay lumalalim, nag-uugat at sa huli ay may hinihinging kapalit. Ayon mismo kay Susan, nagsimula ang pagiging agresibo ng kanyang asawa halos kaagad matapos silang magsama sa iisang bahay. Sa umpisa, nagpapakita ito bilang panandaliang pagkainis, masasakit na salita at magaspang na pag-uugali. Ngunit hindi nagtagal, mabilis itong lumala sa mas nakababahalang anyo. Hindi na ito simpleng emosyonal na presyon, nariyan na rin ang pisikal at mapang-abusong kilos sa kanilang pagsasama. Sa simula, tila alam pa ni Jeffrey ang hangganan na kanyang nilalampasan. Matapos ang bawat insidente, humihingi siya ng paumanhin. Nangangako siyang hindi na ito mauulit. Sinasabing nawalan lamang siya ng kontrol at isang beses lang nangyari. At si Susan, gaya ng karaniwang nangyayari sa ganitong sitwasyon, ay gustong maniwala, hindi lang sa kanya, kundi sa posibilidad na maaari pang maayos ang lahat. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nawala ang mga paghingi ng tawad, pati na rin ang anumang paliwanag. Ang pagiging agresibo ay nagiging bahagi na ng araw-araw nilang buhay, isang bagay na naging normal sa loob ng baluktot na realidad ng kanilang tahanan. Minsan, ang pinakamapanganib na pagbabago ay nangyayari ng tahimik, kung saan dati ay may takot, napapalitan nito ng pamamanhid. Kung saan may sakit, unti-unting pumapasok ang malamig na pagtanggap. Ayon sa mga psychologist, isa ito sa pinakamapanganib na bitag. Tumitigil ang isang tao sa paglaban dahil nawawalan na siya ng paniniwalang may paraan pa para makaalis. Madalas ding magpunta si Jeffrey sa gym kung saan siya nagsasanay ng boxing. Ayon sa kanya, nakakatulong ito upang mailabas ang kanyang tensyon at nabanggit pa niya na balang araw ay isasama niya ang kanyang anak kapag ito ay mas tumanda na. Sa kanyang isipan, isa itong uri ng paggabay at bonding, ngunit sa realidad, tila isa itong tahimik na pagpapasa ng kanyang sariling paraan ng agresyon sa susunod na henerasyon. January 13, 2003. Nagsimula ito tulad ng karaniwang araw. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Jeffrey sa kanyang regular na pag-iihersisyo. Ngunit pag-uwi niya, may kakaiba. Mukha siyang balisa. Tensyonado at parang may kinikimkim na sasabog anumang oras. Habang naghahanda ng hapunan si Susan, naisip ni Jeffrey na makipaglaro sa kanilang anak at sabay na ituro ang mga pangunahing galaw ng boxing. Sa sandaling iyon, may nangyaring insidente, isang pangyayaring naging turning point para kay Susan. Sa gitna ng ginagawa niya, hindi niya nakontrol ang kanyang lakas at tinamaan niya ang kanyang 5 taong gulang na anak. Napaiyak ang bata at agad niya itong sinubukang patahanin. Umaasang hindi ito napansin ni Susan. At sa panlabas, wala ngang reaksyon si Susan. Ngunit sa kanyang kalooban, may tuluyan ng bumigay.
Minsan, ang huling patak ay hindi ang nangyayari sa atin, kundi ang nangyayari sa mga taong mahal natin. Pagkatapos ng hapunan, pinatulog ni Susan ang kanyang mga anak. Samantala, si Jeffrey ay nasa silid at kalaunan ay nalaman na muli siyang gumamit ng ipinagbabawal na sangkap. Ang sumunod na pangyayari ay naging paksa ng matinding pagtatalo sa loob ng mahabang panahon. Ayon kay Susan, nang pumasok siya sa silid, siya ay inatake. Sinabi niyang sinubukan siyang saktan ng kanyang asawa at tinangka pa siyang saktan gamit ang isang patalim. Ngunit nagawa niyang maagaw ito at kumilos upang ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, ilang beses nagbago ang kanyang pahayag. Samantala, naglatag ang mga imbestigador ng ibang bersyon. Mas malamig, mas organisado, at ayon sa hukuman, mas kapani-paniwala. Ayon sa opisyal na salaysay, sinadya ni Susan ang kanyang ginawa. Ginamit niya ang kanyang alam na paraan, ang kanyang itsura at kakayahang makaapekto sa damdamin ni Jeffrey. Pagpasok niya sa silid na suot ang isang maikling robe na seda, inihanda niya ang isang eksenang tila may pahid ng pagiging pribado at malapit na ugnayan. Para kay Jeffrey, mistulang pagpapatuloy lamang ito ng isang larong kusa niyang sinabayan. Ipinakita ni Susan ang ideya ng roleplay na may kasamang pagtali at pumayag naman siya ng walang pagdududa. 3 korbata ni Jeffrey ang ginamit upang itali ang kanyang mga kamay at isang paa sa kama. Ang isa pa niyang paa ay itinali gamit ang sinturon mula sa robe ni Susan. Sumunod ang isang pantakip sa bibig, improvised man, ngunit sapat upang hindi siya makatawag ng pansin. Dumilim ang silid habang nagsindi si Susan ng mga kandila at pinatay ang ilaw. Sa puntong iyon, maaari pa ring isipin na bahagi lamang ito ng kanilang ginagawa. May pataka ng mainit na wax sa balat. Masakit ngunit hindi labas sa inaasahan sa ganoong sitwasyon. Ngunit mabilis na nagbago ang lahat. Ang sakit ay hindi na bahagi ng isang laro, kundi naging mas matindi at seryoso. Nang magsimulang maunawaan ni Jeffrey ang nangyayari, huli na ang lahat. Lubusan na siyang hindi makagalaw. Nabigo ang kanyang pagtatangkang makawala. Halos hindi marinig ang kanyang mga sigaw. Sa sandaling iyon, kumuha si Susan ng isang patalim. Ang sumunod ay mahirap unawain. Paulit-ulit siyang sumaksak. Sa simula, mapagal at tila planado. At sa bawat pagkakataon, nagsasalita siya. Binabanggit ang mga dahilan, mga hinanakit at mga panlalait, at ang mga taong puno ng takot. Hindi ito simpleng pag-atake. Para itong isang madilim na pag-uusap, kung saan sa unang pagkakataon, ang matagal na nananahimik ay nagkaroon ng boses. Ngunit kalaunan may nagbago, nawala ang kontrol. Ang mga salita ay napalitan ng pag-iyak, at ang mga kilos ay naging mabilis at magulo. Ayon sa mga eksperto, umabot sa 193 ang bilang ng mga sugat sa katawan ni Jeffrey. Karamihan sa mga ito ay hindi agad nakamamatay at pinaniniwalaang nanatili siyang may malay sa loob ng ilang panahon. Ang ganitong uri ng kilos ay kadalasang iniuugnay sa matinding emosyonal na pagsapog, isang estado kung saan nawawala ang kontrol ng isang tao, dala ng matagal ng kinikimkim na damdamin. Ngunit sa kasong ito, ang hangganan sa pagitan ng pagkawala ng kontrol at sinadyang pagkilos ay naging sentro ng matinding pagtatalo. Kahit wala nang malinaw na senyales ng buhay si Jeffrey, hindi agad tumigil si Susan. Lumipas pa ang ilang sandali bago tila siya natauhan. Ang mga sumunod na oras ay lumipas na parang wala siya sa sarili. Nakaupo siya sa sahig, katabi ng kama kung saan nakahiga ang katawan nito. Hindi lubos maunawaan ang nangyari o kung ano ang dapat niyang gawin. Ngunit unti-unti bumalik ang malinaw na pag-iisip. Nakita niya ang kalagayan ng silid, puno ng dugo. Kailangan niyang kumilos. Napatingin siya sa hukay sa likod ng bahay. Ang hukay na kamakailan lamang hinukay ni Jeffrey para sana sa paglalagay ng fountain. Mabilis siyang nakapagdesisyon. Gumamit siya ng kariton sa hardin upang ilipat ang katawan. Ang detalyeng ito ay nagdulot ng maraming tanong sa imbestigasyon.
Paano nagawa ng isang babaeng tulad niya na buhatin at ilipat ang isang lalaking mas mabigat kaysa sa kanya? May mga haka-hakang may tumulong, ngunit walang ebidensyang nagpapatunay nito. Sa huli, ang detalyeng ito ay lalo pang nagpatibay sa argumento ng depensa na siya ay nasa matinding emosyonal na kalagayan. Sa ilalim ng dilim ng gabi, inilipat ni Susan ang katawan papunta sa bakuran at ibinaon ito. O mas tamang sabihing dali-dali lamang itong tinabunan ng lupa. Pagkatapos, bumalik siya sa loob ng bahay at sinubukang burahin ang mga bakas ng nangyari. Naligo siya, naglaba at naglagay ng mga telang may mansya ng dugo sa mga supot ng basura na itinapon sa iba't ibang basurahan. Binaligtad niya ang kutsyon dahil wala na siyang maisip na mas maayos na paraan. Ang natitirang oras bago magbukang liwayway ay ginugol niya sa pagkuskus ng dugo mula sa sahig, dingding at carpet. Ngunit may isang mansya na ayaw mawala. Doon niya naisip ang isang simpleng solusyon, isang paraang inakala niyang uubra. Binuhusan niya ito ng bleach. Umaasang mabubura hindi lamang ang bakas ng dugo, kundi pati ang katotohanan. Ngunit gaya ng madalas mangyari, maaaring mawala ang dugo sa paningin. Ang ganitong uri ng kwento ay bihirang manatiling lihim. Kinabukasan, matapos ang trahedya, sinimulan ni Susan ang isang maingat na binuong bersyon ng mga pangyayari. Tinawagan niya ang mga magulang ni Jeffrey sa Austin. Halos nanginginig ang kanyang boses habang umiiyak. At sinabi na umuwi ito na nasa impluwensya, nanakit, nagdulot ng gulo sa bahay at pagkatapos ay umalis. Ang mga magulang nito na may kaalaman sa mga pinagdaraanan ng kanilang anak ay nabigla at pinayuhan siyang doon muna tumuloy sa kanila. Ngunit tumanggi si Susan at nangakong makikipag-ugnayan na lamang sa otoridad. Makalipas ang 2 araw, nagtungo nga siya sa pulisya. Naghain siya ng ulat at ipinakita ang sarili bilang biktima ng pang-aabuso sa loob ng tahanan. Ipinakita niya ang mga pasa at sukat at kinumpirma rin ng kanyang anak na sinaktan siya ng kanyang ama. Sa simula, kapani-paniwala ang kanyang kwento, galit, takot at biglang pagkawala. Ngunit hindi nagtagal, may mga hindi tugma na nagsimulang lumitaw. Nawala si Jeffrey nang hindi man lang dala ang kanyang mga gamit, mga dokumento o anumang paraan ng komunikasyon. Parang bigla na lang siyang naglaho ng walang bakas. Samantala, unti-unting nilamon ng takot si Susan. Ang bahay ay naging lugar ng pangamba at ang kilos ng kanilang aso na pilit ihinuhukay ang lupa sa bakuran lalo pang nagpalala ng tensyon. Noong January 17, umalis siya patungo sa bahay ng kanyang ina. Doon, inamin niya ang nangyari at ibinunyag kung saan niya itinago ang katawan. Sa payo ng kanyang ina, nakipag-ugnayan siya sa abogado na si Neil Davis at inilahad ang buong pangyayari. Pagsapit ng January 19, ipinaalam ng abogado sa taga-usig ng Harris County na handa ng umamin ng kanyang kliyente. Noong January 24, 2003, kusang loob na nagtungo si Susan sa istasyon ng pulisya. Ang kanyang mga pahayag ay pabago-bago at puno ng emosyon. May mga pagkakataong nagkakasalungat ang kanyang sinasabi at minsan ay nagsasalita pa siya na para bang buhay pa ang kanyang asawa. Isinailalim siya sa pagsusuring psikolohikal na nagpakita ng matinding pagkapagod sa isipan at depresyon. Ngunit sa huli, ay itinuring pa rin siyang may kakayahang humarap sa proseso ng batas. Nang matagpuan ng mga investigador ang katawan sa likod bahay, sila ay nabigla. May kabuang 193 na sukat ang natagpuan sa katawan ni Jeffrey, mula binti hanggang mukha. Gayunpaman, pinaniniwala ang isa lamang sa mga ito ang maaaring naging sanhi ng kanyang pagkamatay, isang tama sa ulo. Ang karamihan sa mga sugat ay hindi ganoon kalalim, ngunit ang dami at pattern nito ay nagpapakita na hindi ito nangyari sa isang iklap, kundi sa mas mahabang proseso. Ipinapahiwatig nito na hindi agad nasawi si Jeffrey at posibleng nakaranas siya ng matagal na paghihirap habang nananatiling may malay sa malaking bahagi ng pangyayari. Ang mga marka sa kanyang pulso at bukong-bukong
ay malinaw na palatandaan na siya ay nakatali. Nandoon pa rin ang mga kurbata at sinturon ng rope na ginamit upang pigilan ang kanyang paggalaw. Ipinakita rin ng mga sukat na sinubukan niyang makawala, ngunit hindi siya nagtagumpay. May natagpo ang bakas ng wax sa kanyang dibdib at maselang bahagi ng katawan na nagdagdag pa ng nakababahalang detalye ng eksena. Ayon kay Susan, aksidente lamang ito, ngunit para sa prosekusyon, bahagi ito ng sinadyang pagpapahirap. Mayroon ding pantakip sa bibig na ginawa mula sa kanyang kasuotan na pumigil sa kanya na makatawag ng tulong. Sa resulta ng pagsusuri, natuklasan na may alkohol at iba't ibang ipinagbabawal na sangkap sa katawan ni Jeffrey. Ipinapakita nito na maaaring wala siya sa normal na kalagayan noong gabing iyon, ngunit hindi nito lubos na naipapaliwanag ang kabuuan ng nangyari. Sa unang tingin, tila maayos pa ang silid kung saan naganap ang lahat. Malinaw na naglaan si Susan ng oras upang burahin ang mga ebidensya. Ngunit may isang malaking mansya ng bleach sa carpet na kapansin-pansin. Nang gumamit ang mga investigador ng forensic na pagsusuri, lumitaw ang katotohanan. May dugo sa halos lahat ng bahagi ng silid, sa sahig, sa dingding at maging sa kisame. Ang kutsyon ay lubos na nabasa ng dugo. Hindi lamang ito simpleng bakas ng isang krimen, isa itong tahimik na tala ng nangyari sa loob ng silid na iyon. Isang tala ng sakit na naipon sa loob ng maraming taon at sumabog sa loob ng isang gabi na may mapaminsalang epekto. Nagsimula ang paglilitis kay Susan Wright noong huling bahagi ng February 2004. Sa panahong iyon, halos isang taon na siyang nakakulong, habang ang kanyang mga anak ay nasa pangangalaga ng kanilang mga kamag-anak, kabilang ang kanyang kapatid na si Sandy. Sa panahong iyon, maingat na naghanda ang depensa. Binuo ang kanilang argumento batay sa mga taon ng agresyon at matinding psikolohikal na presyon. Sa korte, kapansin-pansin si Susan. Pagod, ubos ang emosyon at halos hindi mapigilan ang pag-iyak habang inaalala ang mga pangyayari noong gabing iyon at ang lahat ng naganap bago ito. Umikot ang kanyang testimonya sa isang pangunahing punto. Matagal siyang nakaranas ng pang-aabuso at ayon sa kanya, kumilos lamang siya ng desperado nang maramdaman niyang pati ang kanyang mga anak ay nanganganib na rin. Ayon sa kanyang salaysay, umuwi si Jeffrey noong gabing iyon mula sa pag-iihersisyo na tila balisa at iritable. Sinimulan nitong turuan ang kanilang 5 taong gulang na anak ng mga galaw ng boxing. Pilit na gustong sundan ng bata ang kanyang ginagawa. Ngunit nang tumanggi ang bata dahil sa takot, sinaktan niya ito. Para kay Susan, iyon ang sandaling wala ng balikan. Matapos patulugin ang kanyang mga anak, nagpasya siyang kausapin ng kanyang asawa at hikayatin nitong humingi ng tulong. Ngunit mabilis na nauwi sa pagtatalo ang usapan. Ayon sa kanyang bersyon, nagalit si Jeffrey, kinuha ang kanyang mga susi at nagtangkang umalis. Sinubukan siyang pigilan ni Susan at nagkaroon ng sagutan at pisikal na agawan kung saan nasugatan ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, ayon pa sa kanya, sinaktan siya nito dahilan upang siya ay mawalan ng ulirat. Nang makamalay siya, nakita na lamang niya ang isang patalim sa kamay nito. Sa puntong ito, naging magulo at hindi na malinaw ang kanyang kwento. Hindi niya maipaliwanag ng maayos kung paano napunta sa kanya ang patalim. Iginiit ng depensa na ito ay bunga ng matinding emosyonal na pagsabog, isang biglaan at malalim na pagkasira ng kontrol sa sarili, kung saan hindi na napipigilan ng isang tao ang kanyang mga kilos. Ayon sa kanyang abogado, iyon ang nagpapaliwanag sa mga sumunod na pangyayari. Nang mapunta sa kanya ang patalim, nagsimula siyang umatake at hindi na niya napigilan ang sarili. Ngunit marami sa mga detalye ang hindi tugma sa ganitong bersyon. Ayon kay Susan, ang pagtali sa kanyang asawa ay ginawa lamang matapos ang pangyayari. Umano'y upang mas madali niyang mailipat ang katawan. Ang wax na natagpuan sa katawan nito, aniya, ay aksidente lamang dahil sa kanilang natumba malapit sa kama. Tungkol naman sa pantakip sa bibig na ginawa mula sa kanyang sariling kasuotan at natagpuan sa loob ng bibig nito, wala siyang maibigay na paliwanag.
Ngunit ibang larawan ang inilatag ng prosekusyon. Ayon sa mga eksperto, ang mga pinsala sa pulso at bukong-bukong ni Jeffrey ay nangyari habang siya ay buhay pa. Malinaw na indikasyon na siya ay itinali bago pa ang pag-atake. Ibig sabihin, sinadya siyang gawing hindi makagalaw at inihanda ito bago pa man magsimula ang lahat. Ang uri ng mga sukat ay hindi rin tugma sa ideya ng magulong sagupaan. Lahat ng sugat ay mula sa harapan at may pare-parehong anggulo na tila ang umatake ay nasa ibabaw niya habang ginagawa iyon. Pinapawalang bisa nito ang anumang senaryo ng aktibong paglaban. Sa halip, ipinapakita ng lahat na siya ay nakahika, hindi makagalaw at ganap na kontrolado. Sa ganitong pananaw, mas malinaw at magkakaugnay ang bersyon ng prosekusyon. Ayon sa kanila, inakit ni Susan ang kanyang asawa sa isang sitwasyong tila may halong pagiging pribado. Pagkatapos ay itinali ito at saka isinagawa ang krimen. Nanatiling bukas ang tanong kung ito ba ay matagal ng pinagplanuhan. Gayunpaman, pinaniniwalaan ng prosekusyon na may kalkulasyon ang kanyang ginawa. Isa sa mga posibleng motibo na tinalakay ay pinansyal, partikular ang posibleng makukuhang benepisyo mula sa insurance matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa. Umani ng malawak na atensyon ng kaso mula sa publiko. Sa media, binigyan si Susan ng matitinding bansag tulad ng Blue-Eyed Butcher at Blonde Executioner, mga katawagang mabilis na nakadikit sa kanyang imahe. Ipinanawagan ng pamilya ni Jeffrey ang pinakamabigat na parusa. Samantala, maraming kapitbahay ang nagpahayag ng simpatsya kay Susan. Ayon sa kanila, madalas nilang mapansin ang mga pasa sa kanyang katawan na karaniwan niyang ipinapaliwanag bilang simpleng pagkadulas o pagkakauntog lamang. Ipinakita nito ang isang pamilyar na pattern sa mga kasong tulad nito. Nahati ng husto ang opinyon ng publiko. Para sa ilan, si Susan ay isang walang awang kriminal. Para naman sa iba, isa siyang nawasak na indibidwal na naitulak sa sukdulan. Sa simula, hiniling ng prosekusyon ang parusang habang buhay na pagkakakulong, ngunit kalaunan ay ibinaba ito sa 45 years. Noong March 2004, napatunayang guilty si Susan Wright at sinentensyahan ng 25 years na pagkakakulong. Sa pagbasa ng hatol, halos wala siyang reaksyon. Nanatiling blanko ang kanyang mukha na para bang ang nangyayari ay hindi na tungkol sa kanya. Ang apela makalipas ang isang taon ay hindi nagtagumpay. Gayunpaman, noong 2008, muling nagbukas ang kaso dahil sa isang bagong saksi. Ang saksi na ito ay si Misty McMichael, dating kasintahan ni Jeffrey at asawa ng kilalang atleta na si Steve McMichael. Sa kanyang testimonya, sinabi niya na nakarelasyon din niya si Jeffrey noong kalagitnaan ng 1990s at naranasan din niya ang pagiging agresibo nito. Ayon sa kanya, ang mahigpit at pabago-bagong ugali ni Jeffrey ang naging dahilan ng pagtatapos ng kanilang engagement. Ang kanyang pahayag ay nagdagdag ng bagong konteksto sa pagkatao ni Jeffrey at sa kabuoang pagtingin sa kaso. Dahil sa mga bagong pangyayaring ito, ibinaba ang sentensya ni Susan sa 20 taon. Noong 2014, una siyang naging eligible para sa parole, ngunit ito ay tinanggihan. Ang pangalawang pagtatangka noong 2017 ay hindi rin pinagbigyan. Noong taglamig ng 2020, matapos magsilbi ng 16 na taon sa kulungan, pinalaya si Susan Wright. Siya ay 44 years old. May mga reporter na naghihintay sa labas ng kulungan. Ngunit nang makita niya ang mga kamera, napaiyak siya at nakiusap na pabayaan muna siyang mag-isa. Ang kaso ay umani ng malawak na atensyon hindi lamang sa larangan ng batas, kundi pati na rin sa media. Naipalabas ang paglilitis sa telebisyon, kabilang sa Court TV, at naging batayan din ng ilang documentary programs gaya ng 48 Hours. Noong 2012, inilabas ang pelikulang Blue-Eyed Butcher, kung saan si Sarah Paxton ang gumanap bilang Susan. Noong 2014, naglabas naman si Director Chloe Ballond ng isang maikling proyekto na inspirasyon ng kaso. Ang kwentong ito
ay nananatiling isa sa mga pinakakontrobersyal sa kasaysayan ng true crime. Nag-iiwan ito ng mabibigat na tanong, saan nga ba nagtatapos ang pagiging biktima at nagsisimula ang pagiging may sala? Maaari bang magsilbing dahilan ang matagal ng karahasan? At higit sa lahat, gaano katagal kayang magtiis ang isang tao bago niya maisip na ang karahasan ay tila ang tanging paraan na lamang? Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.